nanalo nito, pinalakpakan nyo, pati sarili nyo. Lahat ng mga nito, pinalakpakan nyo. Meron po kayong hindi napagpaksilan. Takot kasi ito na ang bigla. Palakpakan naman natin. Palakpakan natin ito para nyo. Nasa kanya ang ating mga disabled youth deaf, kaya nakakarinig. Thank you very much. At ngayon naman, pakinggan natin ang mensahe ng isang former secretary at former congressman. Ay, naway bigyan natin. Bigyan natin naman sila mong palakpakan. Congressman Zing Habas! Maraming salamat mga bagong mga kababayan na kasama natin ngayon gabi. Nagpasalamat din ako sa BPI at sa mga organizers at of course ang mga grupo na kasama namin. Nandito ang Marcos Amisyan Movement, Sambayanan, Eric at yung mga Duterte Riders na nag-guide sa amin kanina pag-march namin from Edsus Right. Mga kababayan, and now the end is near. So, dahil natin kay Marcos, alam nyo, mga kababayan, since 2022, September. Alam na namin that Marcos will end up because at the time when I was with the then President Duterte, he told me already na Marcos is a weak leader and he is really bound to break. But it is not only his weakness, it is his being magnanakaw, mga kababayan. That brings us here today dahil binisto na siya ni Saldico. Sinasabi po ng mga kasama niya, ni Marcos, na hearsay lang daw, wala daw credibility si Saldico. Alam niyo, sa batas po, ang tinatawag natin personal knowledge. Kasi kung mayroong mga hold-upper sa bangko, 5 tao, isa na dyan si Saldico, isa si Martin Romualdez, isa si Bongbong, nahuli si Saldi at nireveal niya po ang kasama niya sa pagnanakaw at mastermind si Marcos. That is a very, very high probative value. Kaya ito na sinasabi ni Lacson, sinasabi ni Claire Castro, ni Toby Janko, wala po kahulugan yan, walang saysay. So, mga kababayan, andito tayo ngayon para manawagan. Sino yun ulit yan, ma'am? Sino ulit yun? Pagbitiw na Bayat ni Bangag si Pinky. Ayun. He has no more credibility to go on. 3 taon na po tayo nagdusa sa kanyang pamumuno. And yet, nothing has been accomplished. Lalo pa tayong nabaon, malapit na tayo mahulog sa bangin. But kung tuloy-tuloy ang ating pagsasama, pagkaisa, at tayo ay manawagan araw-araw na bumaba na si Marcos, I don't think 1 month is long enough for us na matanggal natin. So, ito lang po ang masasabi ko. Bakit po si Marcos ang mastermind ng pagnanakaw? Hindi lamang yung sinasabi ni Saldico. Alam niyo po, si Marcos ay ang ating Pangulo. Sa ating saligang batas, siya lang ang may responsibilidad na magpirma ng ating General Appropriations Act. Doon sa NEP, mayroong amount
na sinumiti niya. Pero pagdating ng General Appropriations Bill, nagbago na po, nadagdagan. And yet, anong sabi ni Marcos? I have read every page, 4,000 pages daw ang binasa niya. Tanaw kasi. Kung matino na tao si Marcos, mayroong malaking insertion from the NEP to the BICAM and up to the General Appropriations Bill. Pinagyabang niya na binasa niya 4,000 pages. Sinusuri niya. Pero 29 billion lang po ang binito na. Pinalusot niya ang 250 billion na siyang naging pondo ng Department of Public Works and Highways, which eventually was implemented. In-implement po ito sa mga those projects and such standard. Kaya po doon pa lamang huli na si Marcos dahil lamang sa pagpirma pa lang niya doon sa General Appropriations. Hindi ka na ignorance, hindi siya pwedeng magsinungaling pa doon, tapos nadagdagan pa ang saldi ko, kinonfirm, at may testimony pa si Gutesa, corroborated by saldi ko. Mga kababayan, hindi ko na kabaan pa ang aking talumpati ngayong gabi. Ako po'y nagagalak na itong napakalaking crowd na andito ngayon, napakarami po ng mga kababayan natin na may puso at diwa upang itigil na po. The time is the end for Marcos. Magkaisa tayo hanggang bumaba siya po sa pwesto. Magandang gabi po sa inyo lahat. At mabuhay po ang Pilipino, mabuhay ang Treasury Cristo na nandito, ang POJC at ang kung mayroon man GIL at iba pang mga sekta na nandito ngayon nagbigay sa atin ng lakas para manawagan na bumaba na si Marcos. Magandang gabi po sa inyo. Yes! Mabuhay po kayo, Congressman. Thank you very much. Congressman Jing! Gusto po natin magpapasalamat din kay Attorney David Castillon, ang National President of the United Citizens Crime Watch, and incumbent QC District 2 Councilor Tatay Rani Ludovica. At saka binabati ko rin si Paring Damian, Paring Damian, at saka si Bobot, Paring Bobot, nandito ko yan, General. Ay, ako. Kaya nga pakinggan natin ang mga dinadaing ng tao bayan. Pakinggan po natin ang salubin ni Tatay Rani Ludovica.